alias Pinkay. Binaboy po ang kanyang anak sa loob po ng 1 taon ng isang pastor. Mga kapatid, pinangakuan na pag-aaralin at pananagutan. Lahat ng ito ay nangyari noong 16 years old pa lamang po siya. Diyan po yan sa may barangay New Visayas, Panabo City, Davao de Oro. Alias Helen at alias Pinkay na lang yung bata. Usapin agad natin si John Almon, yung pastor ng City Grace Church of Panabo. And I would like to clarify dito na walang kinalaman po yung church o yung grupo na kinabibilangan ni Hero John Amlon. Kung may kasalanan dito si John, siya lamang po ang merong kasalanan dito. Walang kinalaman yung kanya pong grupo. I just want to make it clear. Pastor! Ringing po, Idol Rafi. Di po sinusagot yung tawag po natin. Nay, magandang hapon. Magandang hapon, Sir Toto. Ano pong ginawa ni Pastor sa inyong anak, Nay? Sir Rafi, tulungan niyo po. Kasi ang anak natita lang dito sa akin sa mga ito po. Parang hindi na po siya makamubon sa kanyang sarili, Sir Rafi. Halos 1 taon po siyang ginamit ng pastor po sa trabaho sa Panabo. Ginawa po siyang sex. Opo, mahigit 1 taon po. Ingatid lang siya ng mama ko dito. Na hindi ko alam gano'n na pala ginagawa ng pastor sa anak ko. Ilan taon po siyang ginamit ni Pastor? 16 years old po. Totoo ba pinangakuan siya ni Pastor na pag-aaralin? Opo, totoo po yun. Lahat ginawa niya kasi po itong anak ko po. Tapos itong ama ko, lumaki ko siya sa lula niya. Tapos pinala siya doon pinag-aaral. Okay, so Hindi ang ko pangako ni alam. Pastor gagawin siyang scholar ng kanyang simbahan. At pumayag naman po kayo dahil maganda nga naman yung pinangako. Kaso po, pagdating doon kay Pastor, sa halip na pag-aralin, to pa rin po yung pangako, ginawang sex yung anak nyo for 1 year. Ito may kukonsider dahil yung bata nilinlang niya na pag-aaralin at napapayag pati yung magulang dahil gagawing scholar, pero pagdating doon sa bahay ni Pastor o ginamit lang. At ano yung kaso dyan, Attorney Gary? Sir, definitely dito may panloloko tayo ng isang minor. In fact, nilagay niya sa isang sexual situation ng isang na hindi pa naman ready sa ganyan. Under RA 7610, our child abuse law, liable po for imprisonment yan. 7610 child abuse. Yes, sir. Okay, kasi ang sinasabi rin nila nanay, rape. Is it possible rape? It is possible, but we first have to prove na non-consensual, Sir Rafi, yung nangyari. Definitely, it would be easy na sabihin natin na ginamit niya lang ang kanyang moral ascendancy o yung kanyang pagiging pastor para lokohin sila. So, no bail ito kapag Yes, sir. nakakita sa judge. Nanay Helen, may kalalagyan po itong si Pastor. Sinabi, wala talaga ako. Kahit pagpunta po ng Jinsan, wala po akong pamasahe. Sige po, Nay, kami pong bahala. Tutulong po ako, Nay. Nay, pwedeng makausap yung anak nyo? Pinkay, magandang hapon sa'yo. Po, magandang hapon din. Okay, so ipinaalam ka sa nanay mo nitong si Pastor isasama para ikaw ay pag-aralin. Saan ka dinala? Sa lolo po ako tumira, sir. Tapos, nagkakilala kami ni Pastor sa simbahan. Dinala ka sa simbahan kasi doon ka titira at papaaralin ka na niya. Ganon ba yon? Paaral sa akin isang lolo ko. Tapos nagkakilala kami sa simbahan. Nagkakilala ka sa simbahan? Kasi doon din nagsimbang lolo ko sa simbahan nila. Okay. Po. Nung magkakilala kayo ni Pastor, ano nangyari? Sunod noon. Nakaraang taon doon lang kami nagka-close ni Pastor. Anong sunod na nangyari nung magka-close na kayo ni Pastor? Nag-chat na siya sa akin. Sabi niya sa akin na mahal niya daw ako. Tapos paparalin daw ako. Paralin daw niya ako. Tulungan niya daw ako pag-aral. Pinangakuhan ka na pag-aralin tapos sabay niligawan ka. So, saan Tapos nangyari? malapit na sila ikakasal. Malapit na siya ikakasal. Yes po. Pwede malaman saan nangyayari yung kabalastugan niya, yung ginagawa niyang masama sa'yo? Mismo, Doon Sir po sa Rafi. simbahan, sir. Sa simbahan? Sa simbahan po nila. Opo, sa Grace po. Grabe naman. Grace, Sa simbahan po mismo, ginagawa niyang kabalastugan? Grace Church po. Yes po, sir. Walang tao doon sa simbahan? Wala ba yung mga church volunteers? Meron, sir, natutulog. Alam ng mga church Meron po, alam po, kahit ama niya, alam ng ama niya. alam ng tatay. Opo, at saka yung mga kapatid niya rin, at saka yung ibang mga ano dun sa simbahan, alam nila. Sir Rafi, Tapos, sir, ginawa nila talaga yung anak ng tapos kinusinti tapos nila sabi yung niya, lalaki. sabi niya na ako pa daw ang may kasalanan sa lahat. Bakit ikaw pa may kasalanan? Ikaw na nga yung ginawa niya ng Opo, sinabi kabalastugan, kababuyan. Opo, sabi ko
po sabi ng anak ko na huwag kong maaari lang siyang ganawin kasi gusto niya makatapos na muna ng po, sir. pag-aaral. Sabi po ako, Tapos tapos pinilit niya eh. pinipilit niya po ako, Nilasing sir. niya po. Pinapainom niya ng gamot na hindi pa buntis yung anak ko. Nilasan Ang niya sama po. niya talaga si Rafi. Pastor pa naman siya. Nilasan niya po ang utak ko, sir. Kapag Loko niya ako sobra. Kanina po namin po tinatawagan si Pastor Hero Jan Amlon, pero binababaan po kami ng telepono at maging yung tatay niya na si Rizalito Amlon, ganun din po, ringing and then binababaan po kami ng telepono. Alias Pinkay, meron kang pangalan ng mga kasamahan ni Pastor sa simbahan na kinukonsinti yung mga gawain ni Pastor? Kasi kung may mga pangalan ka, sige, Saan po? ilista mo yan kasi kasama yan sa sampahan natin ng kaso. Ma'am Marisa, magandang hapon. Gusto daw po Bakit kayo. po? Magandang Ay, hapon po. Diyos, may ma'am, wala po kasi kapatid ko dito. Hindi namin alam kung saan. Okay, sige. So wag natin siyang guluhin at wala naman siyang alam. Miss Melvi Domingo, City Social Welfare and Development Office, Panabo City, Davao de Oro. Ma'am Melvi, ma'am, kailangan po namin ng tulong ninyo, ma'am. Okay po. Paki... Yes po, narinig ko po yung yung conversation po. So far sa sa office namin, parang hindi po ata sila nakapunta sa office. Opo, ma'am. Oo. O sige po, kami po ang tutulong kasi wala nga raw pamasahe. Papadala na po namin pamasahe kung ano pa pwede namin maibigay na financial assistance para dito sa mag-ina nang sagay makakuha ito ng hustisya laban doon sa pastor. Maging yung mga kasamahan po ni pastor. Pero sa ngayon po, ma'am, ang gusto ko po, gawa niyo po ng assessment at Yes po. investigation. Yung pong sumbong ni alias Pinkay. At kapag na-validate nyo na talagang totoo po yung sumbong, then ma'am, kasuhan po natin itong mga dapat kasuhan. Ano po? Pupunta po yung mga reporter namin dyan, ma'am, sa inyo pong lugar. Okay po. Sobrang thank you po, ma'am Melvi. Magandang Sige hapon po, madam. Sige po, sir. Okay. Salamat po. Opo, ma'am Helen, nanay, ayaw po magsalita po ni pastor. Sabi salamat po. Binababaan niyo po kami. Hindi po talaga yan sila nagsalita, sir. Pupunta Kasi po- noon po, kinontak ko po yan siya sa Facebook. Ayaw niyo po. Pupunta po Kaya- kami diyan, ma'am, sa sa inyong lugar. Magpapapunta po ako diyan ng reporter para samahan po kayo, gawin yung mga dapat gawin para makapagsampa na ng kaso laban dito kay pastor at magpapadala din po ako ng financial assistance bilang pagsuporta po sa inyo pong laban. Sige po. Salamat po kasi po, iniisip ko po noon na kung hindi ako makahingi ng tulong sa inyo, mag-abroad mo na lang, mag-abroad po sana ako para maano tong kaso to, pero tinugon po ng Panginoon na tulungan niyo ako, kaya hindi na lang po ako aalis po. Huwag na po muna kayo umalis, ma'am. Kailangan kayo ngayon ng anak nyo. This is the time na you are badly needed by your daughter. Kailangan niya po ang inyong gabay, inyong pong suporta. Ano po? Opo. Sige po.